Magandang hapon po. Dumausdos paatras ang isang truck na kargado ng sabong panlaba sa Caloocan na nakadali po ng kotse at poste. Nakatutok si Bea Pinlac. Aakalain naka-reverse lang ang video na yan ng isang truck sa isang bahagi ng Camarin Road sa Vicas sa barangay 173 North Caloocan kagabi. Pero ang truck na may kargang kahon-kahon ng sabong panlaba, dumadaos-dos pala talaga paatras. Bumangga ang truck sa kotseng nasa likod nito. Tuloy-tuloy pa itong umatras hanggang sa tumama sa gutter. Sa lakas ng impact, ang truck tumagilid. Arangkada na po, padiretso, tsaka buwelo. Tapos yung kotse, bigla na lang sumulpot, napapreno. Pagbitaw ko ng preno, umatras na siya. Hindi na umagat yung preno niya. Tsaka yung handbrake, hindi na kinaya eh. Ang driver ng kotseng nadamay sa pag-atras ng truck, napaatras na rin para makaiwas disgrasya. Nung nakita ko umaatrasan ng konti, bumusina ako. Tapos nung kita ko medyo mahaba-haba na yung atras niya, umatras na rin ako. Kaso inabot niya na ako eh. Walang nasugatan sa insidente. Mahigit 2 oras nakahambalang sa daan ang tumagilid na truck. Bago ito naialis sa daan, nilipat na rin ang mga karga nitong kahon-kahon ng sabong panlaba. Nagdulot po ito ng matinding traffic, kaya dali po kami nagpatawag po ng mga magki-clearing operation po doon. Inaalam pa ng mga otoridad ang halaga ng pinsala at ang lawak ng pananagutan ng truck driver. Kung titignan po natin, may lapses po yung driver po dito. Unang-una po, dapat po alam niyang paahon po. Dapat po nagme-maintain siya ng acceleration or ng tamang pagtansya po doon sa traffic. Posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple damage to property. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Hindi na po mababago ang rekomendasyon sa nag-leak na Senate Blue Ribbon Committee draft report na kasuhan sina Senador Joel Villanueva at Jinggoy Estrada kaugnay sa flood control scandal. Ayon po yan kay Committee Chair Senator Panfilo Lacson. Tatalakayin bukas ng majority senators ang draft report na kailan po makakuha ng 11 pirma bago ma-sponsor sa plenaryo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Magpupulong muli ang majority senators bukas para linawin ang mga agam-agam sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control anomalies. I hope so. Sana ma-resolve na namin yung lahat ng kanilang mga concerns, ma-address, pagkatapos ma-conclude na namin kung makakagather ba ng 11 o hindi. Para na sa ganon, we can move on. Matatawag ulit ako ng pagdinig at tapusin na namin i-close na namin yung inquiry tungkol sa flood control projects at gagawa na ako ng final committee report. Remember, merong hindi maisasama dun eh. Kasi hindi nasaklaw yung pang-7 hearing eh. Mababago pa po yung version na lumabas. Ano ho? Kasi may nag-leak na po eh. Pero hindi doon sa sustansya. No? Yung ang napag-usapan namin, at least nung Miyerkules, yung paggamit ng appropriate language doon sa mga ibang paragraphs na napansin nila na pwede pa i-improve. Sa nag-leak na draft report, inirekomenda ng komite ang pagsasampa ng reklamo laban sa ilang senador, kongresista at iba pang opisyal ng gobyerno. Sabi ni Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson, hindi na mababago ang rekomendasyong kasuhan sina Senador Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na tumanggap umano ng kickbacks mula sa flood control projects. Hindi, kasi napaka-awkward. Kasi yung kay Senator Villanueva nga, di ba ang sabi ng DOJ, submitted for resolution. At least ang narinig ko, 3 out of 6 cases na isinampalabas sa kanya ng NBI, na ang iba naman doon o karamihan ng mga ebidensya nanggaling din sa pagdinig ng Blue Ribbon eh. So kapag iniba namin yon at hindi namin nirekomenda for the filing of appropriate charges through a preliminary investigation, parang napaka-awkward naman dahil nangyayari na nga eh. Nasa ibang kategorya naman aniya ang iba pang kasalukuyan at mga dating senador na nabanggit sa mga pagdinig ng komite. While nabanggit yung pangalan nila, walang kalaman-laman, kundi yung pagkabanggit lang ng pangalan na di umano
nagbigay yung si Yusek Bernardo sa staff dating staff ni Senator Binay, nagbigay din sa dating staff ni Senator Grace Poe. Ganon din yung kay Senator Villar eh. Nasabi lang na nagdala ng pera sa ganon, pero wala yung pinagbabasihang ibang ebidensya. Kaya actually wala nga kami masabing recommendation doon except na binanggit yung kanilang mga pangalan. Inirekomenda rin aniyang kasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi po siya off the hook pa. Hindi, malayo. Kasama siya doon sa, I think, sa second category. Parang magka-lump sila ni dating Senate President Escudero. While nabanggit yung mga pangalan nila, walang direktamente na tinanggap nila yung pera. Sa ngayon, walang nakikita ang Blue Ribbon na aabot kay Pangulong Bongbong Marcos ang flood control kickbacks. Wala kayong makita kasi ang presidente nag-a-approve talaga ng GAA eh. Pag napunta sa kanya, saka hindi naman siya yung nag-prepare ng General Appropriations Bill. Ano? Anyway, sabi ko, work in progress, i-review namin ulit, pag-uusapan namin sa Lunes kung ano yung nararapat na pagtrato, kung ano man yung possible culpability ni Pangulong Bongbong. Sabi ni Lacson, na-highlight sa nag-leak na report ang mga reklamo, pero ang importante aniya na laman ng report ay ang proposed legislations. Kailangan makakuha ng 11 pirma ang committee report ng Blue Ribbon bago ito ma-sponsoran sa plenaryo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Inimbitahan ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, si Senator Rodante Marcoleta na sumama sa Maritime Domain Awareness Flight. Kasunod po yan ang kontrobersyal na pahayag ng senador tungkol sa Kalayaan Island Group. Nakatutok si Darlene Cay. Habang nagsasagawa ng bilateral air patrol at live drop exercises ang mga Air Force ng Pilipinas at Amerika nitong nakaraang linggo, tuloy-tuloy raw na nagpatrolya ang China sa dagat at himpapawid ng West Philippine Sea ayon sa China Southern Theater Command. Tinawag ng China na tangkang pang-udyok ng gulo ang anilay pagsali ng Pilipinas sa mga bansa sa labas ng rehiyon para sa bilateral air patrol. Pagpapahina raw ito sa kapayapaan sa rehiyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Department of National Defense. Nito lang Biyernes, tinadtad ng Chinese warship ng radio challenge ang eroplano ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight. Tinawag itong blatant harassment ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Ang Maritime Domain Awareness ay ang regular na pagpapatrolya ng mga otoridad sa mga teritoryo ng Pilipinas kabilang ang West Philippine Sea. Iniimbitahan dyan ni Tariela si Senator Rodante Marcoleta, kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng senador sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules na tila pagsusulong na ipamigay ang Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea dahil wala ito sa EEZ o Economic Zone ng Pilipinas. Si Tariela na raw ang bahalang mag-ayos at sasamahan niya pa raw si Marcoleta. Dagdag pa ni Tariela, sigurado siyang malugod na tatanggapin ng mga taga-Pag-asa Island si Marcoleta. Sinisika pa ng GMA Integrated News na hinga ng pahayag si Marcoleta pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Nauna nang sinabi ni Marcoleta na wala siyang sinabing ipamigay ang Kalayaan Island Group. Anya, pilit pinaikli ang konteksto ng kanyang sinabi. Sabi ni Professor Paulo Emanuel Tamasi ng UP College of Law, dapat maingat ang mga opisyal ng gobyerno sa mga binibitawang salita. May mga pahayag daw kasing posibleng makita na pagtatraidor sa interes ng bansa. Sa ilalim po ng kasalukuyan nating batas, sa Revised Penal Code, yung treason po ay isang krimen ng pagtataksil sa Pilipinas o sa soberanya ng Pilipinas. May konteksto po yun na kailangan may digmaan na nagaganap or active war na nagaganap. So, posible po na mayroong mga pahayag sa publiko, yung na pwede natin makita na pagtatraidor sa interes ng Pilipinas, hindi po necessarily papasok yun sa kasalukuyang definition ng treason. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cay, nakatutok, 24 oras. Kabilang sa mga idinadawit sa pagpaslang sa pulis na dinispatcha sa septic tank, ang isang local journalist ng ama ng isa sa 7 inarestong suspect. Itinanggi ng mamamahayag ang paratang, sabay sabing tinorture ang kanyang anak para paaminin sa krimen. Nakatutok si June Veneracion. Sa drone video na ibinigay sa GMA Integrated News,
Makikita na isa talaga sa mga tinutukan ng Malolos City Police ang lugar na ito sa Barangay Mohon sa Bulacan noong panahon na nawawala si Police Staff Sergeant Renato Kasaway Jr. Makikita sa drone video ang isang ginagawang septic tank. Malakas na ang hinala noon ng mga pulis na sa lugar na ito huling nagpunta si Kasaway bago siya inireport ng asawa na nawawala noong January 24. Nagkatotoo nga ang hinala nang ma-recover ang katawan ng pulis sa ilalim ng septic tank noong January 30 sa tulong ng isang impormante. Ilang araw lang ang lumipas, isa-isa nang naaresto ang mga suspect, kabilang ang mismong gunman. Very confident po kami po at lahat naman po ng ebidensya ay talagang nagkukorroborate to each other. Ito po ay pinag-aralan at talagang airtight na investigation po ang ginawa namin dito. Ito ang baril na ginamit umano ng gunman na inaresto sa Davao del Norte. Sabi ng Malolos City Police, nakapangalan nito sa gunman base sa record ng Firearms and Explosives Office ng PNP. Isinuko ang baril sa pulisya noong February 5 at nang ikumpara sa basyo ng bala na nakuha sa crime scene. Yung baril mismo ay nagmamatch dun sa basyo ng 9mm na nakuha sa crime scene. Hawak na ng pulisya ang suspect at 6 na iba pang sangkot sa krimen. Kabilang sa mga sinampahan ng reklamo bilang accessory to murder ang isang local journalist na ama ng isa sa 7 na arestong suspect. Sa extrajudicial confession ng isa sa mga suspect, nagsabi raw ang anak nito sa kanya tungkol sa krimen. Pero hindi man lang daw ito nag-report sa mga otoridad. Walang nagsasabi sa akin, nalaman ko lang yan pagpatay na yan nung tumawag na sa akin na humingi ng saklolo nung January 30 nung inaaresto yung anak ko. Tinorture daw ng mga pulis ang suspect na nagdiin sa kanya, pati ang kanyang anak. Yung anak ko, specifically, tinorture kasi para ibigay niya yung password ng iPhone niya. Yung iPhone niya, alam mo ginawa doon sa iPhone niya, nung nabigay na hack, nagpo-post, "Oy, hindi niyo ako mahuhuli. Wala kayong laban sa akin dahil eto, ako nagplano niyan lahat. Ako nagpapatay." Wala pong katotohanan yun at kami po ay bukas sa anumang klase ng investigasyon. Ano po? Dahil unang-una po, ang inyong kapulisan ay gumagalang at may respeto sa karapatang pantao. Nakakulong pa rin dito sa Malolos City Police Station ang 7 arestadong suspect. Pinag-aaralan naman ng PNP ang posibilidad na gawing testigo ang 2 sa kanila. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Dumiretso sa ilog ang 10-wheeler truck na yan nang mahulog sa isang bangin sa Agusan del Sur. Nawalan umano ng preno ang truck at wala ng buhay na ma-recover ang katawan ng driver. Sugatan naman ang pahinante nito. Nasira ng gumuhong lupa na may kasamang malalaking bato at troso ang ilang bahay sa Lanuza, Surigao del Sur. Marami pong kalsada sa probinsya ang hindi pa madaanan bunsod ng landslide. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Hirap nga talaga. Nasira ng bagyong Basyang ang bahay ni Glory Vic dahil sa pagguho ng lupa sa bayan ng Lanuza, Surigao del Sur. Naano din ng baha ang kanilang mga gamit. Dahil sa tindi na buhos ng ulan, gumuho ang lupa na may kasamang malalaking bato at mga troso. Hanggang sa dumausdos dito sa kabahayan. At isa sa mga natamaan ay ang bahay ni Nanay Alma. Lahat-lahat, wala kaming gamit. Okay lang kasi nakaligtas kami. At saka ngayon, wala kami pati tubig. Hirap kami. Pagkain, wala kami. Pira, wala. Lahat. Tulungan niyo kami. Tulong-tulong ang mga magkakapitbahay sa pagtanggal ng mga naiwang debris. Natabunan din ang mga kalsada sa bayan. Sarado pa rin ang bahagi ng National Road papunta sa kalapit na bayan ng Cortez. Nasa mahigit 1 kilometro yung affected area ng bahagi ng daan na ito dito sa sitio Katupgas, Barangay Norcia sa bayan ng Lanuza, Surigao del Sur dahil sa gumuhong lupa na may kasama mga bato at mga troso. At nasa 2 meters yung kapal niya kaya aabutin raw ng ilang mga araw bago ito tuluyang madaanan. Yung nagpapahirap po sa sitwasyon namin dito, ma'am, yung makakapal na lupa galing sa bundok, saka yung mga malalaking troso. Pero handa naman kami, mga equipment namin para sa clearing operation. Ginagawa namin ng paraan lahat upang maabot namin yung kalapit na lugar.
Kaya ang ilang stranded, gumastos na lang upang makasakay ng pump boat para makatawid. Kana kami nagpambot. Pili bayad, mahal-mahal. 200. Bumara rin ang mga malalaking troso sa mga tulay. Nasira rin ang ilang dike. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, John D. Esteban. Nakatutok, 24 oras. Patay ang isang lalaki nang masagasaan ng bus nang tangkaing tumakas sa gitna ng pag-aresto sa kanya. Nakatutok si Von Aquino. Pasado alas 5 ng madaling araw nang masagasaan ng lalaking ito sa Domestic Road, Pasay City. Pero ang lalaki hindi lang pala basta pedestrian. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, nagsasagawa sila ng anti-criminality at anti-carnapping operation sa lugar, bunsod ng natanggap na intelligence report tungkol sa isang wanted na individual na naglalagi roon. Sinita nila ang lalaki dahil sa improvised plate ng kanyang sasakyan. At nang kanilang beripikahin ang pagkakakilanlan ng lalaki, natuklasang may 3 warrant of arrest para sa kasong estafa sa Zamboanga City. Top 10 most wanted person para po sa provincial level. And nagkataon din na during our verification, napagkalaman natin na itong suspect po ito na gumagamit na po ng sakyan with improvised plate. Base sa kwento ng mga HPG personnel, isasakay pa lang sana nila yung lalaki dito sa bahaging ito ng kanilang compound. Pero nagpumiglas daw ito at nanakit ng kanyang mga escort hanggang sa makatakas at tumakbo dito sa gilid ng kalsada at tumawid doon sa northbound lane hanggang sa mabundol siya ng isang bus doon sa tapat ng opisina ng isang airline dito sa Domestic Road. Nung siya po ay bibigyan na po ng poses, yun po yung naging opportunity po niya na makatakas. Siya po ay nagkaroon po ng severe damage sa ulo and kalaulan naman po ay naideklara na dead on arrival po sa isang hospital. May nakita akong dalawang mama na hinahabol po siya. Nakapaa siya. Pagkatumba niya, medyo pag ganito ang bus, pag ano ng bus, dumaan, nadali ang ulo niya na sagasaan. Ang driver naman ng bus nasa kustodiya na ng Pasay City Vehicular Traffic Investigation Section. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Maharap po siya sa reckless imprudence resulting to homicide. We're still waiting kasi doon sa kopya ng CCTV ng LGU para din malaman natin kung sakaling nagpabayaan man din yung ating pong mga operatiba. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 oras. Sumulat po na isang open letter si Mary Jane Veloso para ipanawagan ang kanyang paglaya. Sa sulat nitong January 28, isinaad ni Mary Jane ang hirap ng kanyang mamagulang para puntahan siya sa correctional mula po sa Nueva Ecija. Nais na rin umano niyang makasama ang mga magulang at mga anak na hindi umano niya nasubaybayan sa paglaki. Ayon sa ama ni Mary Jane, sila ang nag-udyok sa anak para maipanawagan ang kanyang paglaya. Muli rin silang nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos para bigyan siya ng clemency.